Isang magandang araw po sa ating lahat. Medyo nakakalungkot po ang araw na ito dahil sa balitang naririnig natin tungkol sa Israel. Hindi pa man humuhupa ang sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine, may bago na namang gyera ang umusbong at sa Israel naman ngayon. Baka maapektuhan na naman po ang ating mga bilihin at patuloy pang tumaas ang mga presyo ng bilihin. Ganun pa man, patuloy lang po tayo sa ating ginagawa. Hanggat pwede po natin itong gawin, mag-aaral pa din po tayo ng Korean. Ngayong araw naman po na ito, ang pag-aaralan natin ay ang Geo sa Korean. Magbibigay po muna ako ng 3 usages nito. Pero marami po talaga itong usages. Ang iba po ay sa susunod na lang po natin pag-aaralan. Unahin po natin sa usage 1. Ito ay ginagamit sa patanong na pangungusap. Ginagamit ito kapag ang nagsasalita ay gustong kumpirmahin sa tagapakinig ang isang bagay na alam na o muling kumpirmahin ang isang bagay. Pwede po natin itong i-translate sa English na isn't it, right, don't you, at marami pang iba. Pwede naman po natin itong i-translate sa Tagalog na di ba, hindi ba, tama ba, at marami pang iba. Ang kagandahan po dito, kung sa English ay marami siyang pwedeng maging translation, sa Korean, Geo lang po lahat. Tingnan po natin ang mga halimbawa. 결심을 아직 안 했지요? Hindi ka pa nakakapagdesisyon, tama ba? 선생님도 갈 거죠? Ma'am, pupunta din po kayo, di po ba? 내 생일은 내일이지? Birthday mo bukas, di ba? Ngayon, dito naman po tayo magkakaroon ng problema kapag ang patanong nating pangungusap ay ginamitan natin ng mga adverbs na what, when, where, how, and why. Hindi na po magiging applicable ang mga translation na di ba, tama po ba, etc. Pero, hindi pa din po nagbabago ang ating motive. Meron na tayong paunang kaalaman sa sitwasyon at kinukumpirma natin iyon sa ating kausap. Tingnan po ang halimbawa. 열쇠를 어디에 두었어요? Saan mo inilagay ang susi? Ito naman po, medyo kakaiba. Pwedeng gamitin para tanungin ang sarili patungkol sa isang bagay. Halimbawa, 집에 어떻게 가지? paano kaya ako makakauwi? Pangalawang usage po, ginagamit sa declarative sentence. Ginagamit kapag sa palagay mo ay alam na rin ng nakikinig ang inyong pinag-uusapan. Pwede natin itong i-translate sa English na of course. At pwede naman po natin itong i-translate sa Tagalog na syempre. 배고파? Gutom ka na? 배고프지. Syempre, gutom na. Ito din po ay ginagamit kapag ang parehong tao ay may alam tungkol sa isang bagay o may mga karaniwang opinyon tungkol sa isang bagay at ang isa ay nagsasabi lamang ng katotohanan muli. Tingnan po ang halimbawa. 회사에 다니는 것이 너무 힘들어요. Ang pagpunta sa trabaho ay napakahirap. 맞아요. 회사 다니는 것은 힘들죠. Tama, ang pagpunta sa trabaho ay mahirap. Pangatlong usage po, ginagamit po bilang kahalili ng Korean grammar na aya, oya, heyo, dweyo.
Itong Korean grammar na ito ay hindi pa natin napapag-aralan, pero pwede natin itong i-translate sa English na should or must. Ito po kasi ay parang medyo formal, kaya kung gusto nyo po ng casual form nito, aya o yaji po ang pwede nating gamitin. Halimbawa, gusto nating sabihin sa kaibigan natin na you need to study hard. Pwede nating sabihin, 열심히 공부를 해야지. sabagay pasadahan na lang po ulit natin ito kapag inaralan natin ang aya, oya, heyo, dueyo. Additional info lang po, baka nalilito po kayo sa mga example natin. Ang G po ay ang casual form, ang Gyo naman po ay ang polite form niya na parang may po at opo sa Tagalog. At ang Jo naman po ay yung pinaiksing form ng Gyo. Ayan, mabilis lang po. Sa una po, medyo parang nakakalito itong grammar na ito. Siguro, ang masasabi ko na lang po ay i-observe na lang po natin itong grammar na ito. Common naman po ito sa mga Korean drama. Doon, mas magiging familiar po tayo sa grammar na ito. Ayun, hanggang dito na lang po. Magkita po ulit tayo sa next lesson natin. God bless po sa ating lahat.